Mainit at malinsangan ang hapon, Sir Jupiter, nang makarating kami ni na Isagani, Lorna at ng aking nanay Matilda sa baryong kinalakihan ng aking fiancé. Galing pa kami sa mahabang biyahe mula Maynila. Habang papalapit ang sasakyan sa bahay ng pamilya ni Isagani, tanaw ko na agad ang malawak nilang bakuran. Ang matatandang puno at isang duyang bahagyang kumikiskis sa ihip ng hangin. Eto na tayo, mahal. Welcome sa bahay natin. Grabe, no? Ang layo sa city. Tapos sobrang tahimik. Palibasa nasanay na ako sa syudad, kaya parang nakakapanibago. Naku, mahal, sinasabi ko sa'yo, masarap matulog dito. Hindi ka magigising sa gitna ng gabi dahil sa busina ng mga sasakyan o sigawan ng kapitbahay. Wala masyadong ingay. Puro kuliglig lang, saka pailan-ilang tahol ng aso. Yun lang maririnig mo sa gabi. Mukha nga mahal. Pero baka naman masanay ako sa katahimikan. Pagkatapos, pag bumalik na tayo sa city, mabingi na ako sa ingay. Tahimik nga. Pero alam mo, madalas na nababasa kong mga kwento, maraming mga kababalaghan kapag ganito katahimik ang lugar. Yung tipong may mga kwento ng multo, aswang, o kung ano-ano. Ano ba naman yan, pinsan? Kararating lang natin dito, ayan agad ang sasabihin mo. Grabe ka ha, malak mo yatang sirain ang first impression ko sa probinsya. Oo nga naman, Lorna. Bigyan mo muna ng chance yung lugar na to bago mo takutin si Clarice. Sus naman, totoo naman talaga yon. Minsan, yung mga pinakatahimik na lugar, yun pa yung talagang maraming sikreto. Ay nako, tigilan mo na nga yung pagbabasa ng mga libro na yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo, pinsan. At saka baka pag nangyari yan, ikaw pa yung unang tatakbo, ha? Hoy, hindi ah. Curious lang ako. Saka hindi mo rin alam paano kung ikaw ang unang makakita. Hoy, huwag kang ganyan. Basta, ako, kapag nangyari yon, siguradong hindi ako mag-iisa. Isasama kita. Wow, salamat, pinsan, ha. Sobrang thoughtful mo. Pati sa kababalaghan. Gusto mo may partner ka? Tama na nga kayong dalawa. Mamaya lang, pareho na kayo magiging paranoid niyan. Si Lorna kasi eh. Anong ako? Sinabi ko lang naman yung nabasa ko. Basta mahal ha. Ikaw ang official taga-taboy ng mga aswang ha, kung sakali. Ay nako, tumigil na nga kayong dalawa. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Clarice. Hindi ko po tunay na pangalan. Pinalitan ko rin po ang mga pangalan ng mga tauhan sa kwento para sa kanilang privacy. 5 taon na po ang lumipas mula nang mangyari ito. Ilang araw bago ang kasal namin ni Isagani. Maayos naman po ang pagtanggap sa amin ng kanyang pamilya. Ngunit noong araw na lumabas mula sa pinto ang mga magulang ni Isagani, doon nagsimula ang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Si Tatay Rogelio matangkad at matipuno, at si Nanay Maya naman nakabistida na may makukulay na bulaklak. Pareho silang napakabatang tingnan, para bang ilang taon lang ang agwat ng edad nila sa akin. Malawak ang ngiti nila habang papalapit kami. Pero may kung anong kakaibang lamig ang gumapang sa akin noon, Sir Jupiter. Isang pakiramdam na bumabagabag pa rin sa akin hanggang ngayon. At dito na po nagsimula ang madilim na kwento kung saan ang pamilya ng aking mapapangasawa ay hindi pala tunay na tao. Lahat ng iyon, Sir Jupiter, ay pagpapanggap lang para sa gaganapin naming kasal. Anak? Rogelio! Nandito na si Isagani, bilisan mo! OMG! Pinsan, yun na ba yung mother-in-law mo? Para lang kayo magkaedad. Nakakahiya naman tumabi dyan. Baka mapagkamalan ko pa siyang kabatch natin. Ano ka ba? Huwag ka maingay. Mamaya marinig ka eh. Wala pa tayong 5 minuto dito, gumagawa ka na ng issue. Nay, kumusta po kayo? Nako anak, miss na miss ka na namin. Ang tagal mo sa Maynila. Halos lumipas ng 2 anihan bago ka umuwi. Ay nga pala,
Sino sa kanila si Clarice? Talagang nasasabik na kaming makilalang mapapangasawa mo. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Clarice. Siya naman po ang pinsan kong si Lorna. Kasama rin po namin ang nanay Matilda ko. Magandang araw sa inyo. Pasensya na at ngayon lang kami nakabisita dito. Kung hindi pa siguro ikakasal ang mga anak natin, hindi pa matutuloy sa sobrang abala. Malayo rin kasi ang probinsya ninyo at hindi ako basta-basta makakaalis sa trabaho. Ay, naku, walang problema yon, balae. Naiintindihan ko. Ang mahalaga nandito kayo ngayon. Sige, pumasok na kayo sa loob. Clarice, halika, iha. Tawagin mo na lang akong Nanay Maya, ha? Tutal, ilang araw na lang naman. Magiging anak na rin kita. Ay, salamat po, Nanay Maya. Ang ganda po ng bahay nyo. Parang hindi tinatabla ng alikabok. Ang linis-linis. Ay, nako, salamat, iha. Luma na rin to pero pinipilit naman naming alagaan. Nga pala, ipinaghanda ko kayo ng makakain. Ang sabi ni Isagani, mahilig ka raw sa mga lutong bahay na putahe. Nako, totoo po yun. Buti na lang po hindi tumatabay ang pinsan ko kahit hindi kumakain ng gulay. Kung sa karne lang, siguro champion na yan sa paligsahan. Uy, nanay, wag niyo po siya paniwalaan. Marunong po akong kumain ng gulay. Minsan-minsan. Nay, pag sinabi niyang paminsan-minsan, ibig sabihin nun once a year. Walang problema, iha. Hindi naman talaga lahat ay kumakain ng gulay. Huwag ka mag-alala. Hindi ko rin gusto yon. Ang importante, hindi tayo tumataba, hindi ba? Tama po kayo. Isagani, anak. Tay, kumusta po kayo? Ayos lang anak ka ba? Parang tumatangkad ka lalo. O baka ako lang lalong bumababa. Nga pala, siya na ba ang mapapangasawa mo? Opo, Tay. Si Clarice po. Magandang araw po. Ang magalang araw din. Napakaganda mo palang bata, Clarice. Napakaswerte naman ang anak ko. Ay, kumare. Sa wakas, nagkita rin tayo. Naku, oo nga. Kung hindi pa nagplano ng kasal ang mga anak natin, baka sa litrato lang tayo magkakilala. Ayos lang yan. O gayon, kompleto na tayo. Hala, pinsan. Sure ka na ba kay Isagani? Parang bawal pumangit sa pamilyang to, ha? Paano kung magkaanak ka na tapos malosyang ka? Diyos ko, kawawa ka naman, pinsan. Ano ka ba? Tumahimik ka nga. Pinsan, kanina ka pa eh. Siya nga pala, ang pamangkin kong si Lorna. Ako rin na nagpalaki sa kanya kaya para magkapatid na yung dalawa. Ay, hello po, sir. Napakagwapo niyo po at ang bata-bata tingnan. Ano pong sikreto niyo? Pabulong naman dyan, sir. Uy, baliw ka talaga. Pagpasensyahan niyo na po tong pinsan ko. Hindi niya po talaga mapigil ang bibig niya minsan eh. Nako, wala yun. Mas masarap nga yung masiyahin ng grupo. Alin na kayo, baka paghain na ng pagkain doon sa lamesa. Magsalo-salo muna tayo. Baka lumabig pa ang niluto ni Nanay Maya. Sige po, Tay. Sigurado, gutom na rin ang lahat eh. Pumasok kami sa loob ng malawak na dining area, Sir Jupiter. Tandang-tanda ko pa ang malamig na pakiramdam sa loob na inisip ko noon. Baka dahil sa mga nakasabit na kurtina at nakabukas na mga bintana. Pero nang agad kong maamoy ang halimuyak ng pagkain nakahain sa lamesa, napakunot noo ako at napatingin doon ng may pagtataka. Mabango ito, oo, pero may kakaibang halong amoy na hindi ko mawari kung ano. Tigman mo man, specialty ni Mama yan. Paborito ko yan simula nung bata ako. Kaya pag hindi mo nagustuhan, ibig sabihin yan, hindi ka pa gutom. Sige nga, patikim nga. Masarap. Pero parang may kakaiba sa lasa. Anong karne po ito, nanay? Parang never ko pa ito natikman. Karneng baka lang yan. May secret recipe lang ako para maiba ang lasa niya. Galing pa ngayon sa lola ko. Ipinasa lang sa akin. Kaya po pala. Mainit na timpla.
Hindi kagaya ng mga pagkain na titikman ko sa Maynila. Ikaw, Lorna. Ayaw mo ba ng ulam? Parang hindi ka yata kumukuha. Hindi po ako mahilig sa karne, lalo na pag baka. Para po akong nauumay agad eh. Ganyan talaga si Lorna, kumpare. Kabaliktaran siya ni Clarice na mahilig sa karne. Siya naman, mas masaya sa gulay. Isang plato ng kangkong, sold na yan. Ay, nako. Wala pa man akong ibang nailutong ulam. Puro karne ang nasa mesa. Okay lang po. Busog pa rin naman po ako eh. Ang dami po kasi namin kinain ni Clarice sa tinapay sa biyahe. Nga pala, matagal na ba kayong nakatira dito? Halos 3 dekada na. Dito na rin lumaki si Sagani. Matagal na nga pala. Hindi ba kayo naiinip? Wala man lang kapitbahay dito oh. Ang layo pa sa bayan. Hindi naman po, Nanay Matilda. Mas gusto ko rin po kasi yung hindi ako masyadong kailangang makisalamuha eh. Aba, mabuti at nagustuhan mo si Clarice, iho. Napaka-extrovert pa naman ang batang yan. Lahat na lang gusto niyang kausapin kahit pa aso sa kalsada. Ay naman. Hindi naman po mahirap mahalin ng anak ninyo. Tay, kahit maingay siya, mas masaya ang mundo ko. At saka, hindi ba may sabi-sabi na yung mga tao tahimik kailangan ng kasama sa buhay? Nakabaliktaran ang pagkatao nila. Ibig sabihin lamang yan ay talagang bagay na bagay kayo sa isa't isa. Parang sinadya ng tadhana. Natapos ang hapunan at tuluyan na ring bumalot ang dilim sa paligid noon, Sir Jupiter. Naaalala ko pa, nakatayo ang pinsan kong si Lorna sa tabi ng bintana. Nakatingin sa labas na parabang may iniintay. Ako naman ay abala sa pagtitiklop ng aming mga damit. Inilalagay ko ang mga iyon sa malaking aparador. Hindi kasi kami pinagsama ni Isagani sa iisang silid kahit nakahanda na ang kwarto niya para sa aming dalawa. Inaasahan ko na rin yun noon dahil alam kong hindi papayag ang nanay ko. Kaya sa gabing yun doon ako natulog sa silid na inilaan para sa pinsan kong si Lorna. Wala ka bang napapansin kakaiba sa bahay na to? O kaya naman nararamdamang kakaiba sa paligid? Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ayan ka na naman eh. Tinatakot mo na naman ako. Baka mamaya pati ako mahawa sa iniisip mo. Kasi naman, pinsan. Nakakaintriga talaga yung itsura ng mga magulang ni Isagani. Parang hindi na talaga normal yung ganong kabatang mukha sa edad nila, no? Saka, di ba, narinig mo kanina, boses matanda na pero yung itsura, gosh, kinikilabutan ako. Ay, ano ka ba naman, pinsan? Huwag mo naman pag-isipan ng masama yung mga soon-to-be in-laws ko. Saka ano bang iniisip mong rason? Meron naman talagang hindi agad tumatanda ang mukha. Lalo na kung maalaga sa sarili. Talaga ba? As in kasing bata ng mukha nila? Clarice, alam mo, sa baryong ito, panigurado may mga aswang pa rin nagkukunwaring tao. Tingnan mo naman, walang kapitbahay. Ang lalayo ng pagitan ng mga bahay. Pinsan, paano kung mga aswang sila? Tapos, kumakain ng laman ng tao para manatiling mukhang bata. Ano ba naman yan, pinsan? Ang weird mo na kanina ka pa eh. Sige ka, pag ako nainis, iiwan kita dito mag-isa. Psst, palibasa hindi ka pa nakakakita ng aswang. Bakit? Nakakita ka na ba nun? Hindi pa rin. Pero may mga napapanood ako sa balita pati sa mga YouTube channel, no? Totoo kaya yun? May mga kwento pa nga na sa mga probinsya, may mga nawawalang tao tapos biglang may makikitang katawan na walang laman loob. Sino pa bang gagawa nun, di ba? Alam mo, Lorna, tigilan mo yan. Nagiging paranoid ka na. Talamak na ang sindikato sa mundo. Aswang ka talagang iisipin mong may kaya lang gumawa nun? Try mo kayang panood para maging aware ka. Ewan ko sa'yo, Lorna. Matutulog na lang ako. At ikaw, kung magmumuni-muni ka pa dyan tungkol sa mga aswang mo, bahala ka. Basta ako excited na akong ikasal. Hindi ako tatabla ng mga kwentong ganyan. Bahala ka nga dyan. Pero
Kung may marinig kang kumakaskas sa bubong mamaya, huwag kang sisigaw sa akin ha. Ay naku, matulog na tayo bago ka pa makaisip ng mas nakakatakot. Pinili ko na lang matulog ng gabing yon, Sir Jupiter, at hindi na pinansin pa ang mga sinabi ni Lorna. Ngunit pagsapit ng hating gabi, bigla akong napabalikwas mula sa higaan nang marinig ko ang malakas na sigaw. Agad kong nilingon ang katabing higaan pero wala na roon si Lorna. Sa kaba ko, dali-dali akong bumaba mula sa higaan, lumabas ng kwarto at nagmamadaling tumakbo pababa sa sala. Lorna? Lorna! Pinsan! Hindi magandang biro to. Lumabas ka na nga, nasan ka ba? Ay, tama na! Titiwan niyo ako! Sabi nga nga, be, mga aswang kayo! Hayop kayo! Titiwan niyo ako! Ah! Clarice! Lorna! Lorna, nasan ka? Tay! Isagani! Tulungan niyo kami! Lorna, nasan ka na ba? Bakit ba hindi ko masundan yung boses mo? Saan ba galing yun? Ah! Clarice! Tulungan mo ako! Aray! Aray ko! Ah! Tama na! Ayoko na! Bitiwan niyo ako! Ay, Diyos ko! Lorna! Nasa ka na ba? Sandali. May bumukas na pinto. Lorna! Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa dulong silid na bahagyang nakaawang noon. Bawat hakbang ko, Sir Jupiter, para bang tinatakasan ako ng aking kaluluwa sa tindi ng nerbiyos. Nang tuluyan na akong makalapit, marahan kong itinulak ang pinto at doon malinaw kong nakita ang pinsan kong nakahiga. Ang mga mata niya'y mulat, ang bibig ay nakanganga at ang mga kamay ay nakaangat na para bang gusto niya akong abutin. Nang ibaba ko ang tingin ko, doon ko lamang napansin ang kanyang wakwak na tiyan. Sa tapat noon, parang hayop na hinihila ni Isagani ang kanyang bituka, sinusubo sa bibig at napapapikit pa sa sarap habang ninunguya. Sa gilid ng silid, malademonyo ang ngiti ni na Tatay Rogelio at Nanay Maya. Ramdam na ramdam ko ang takot noong gabing yun, Sir Jupiter. Pakiramdam ko umakyat ang dugo ko sa aking ulo at unti-unti akong nahilo. Nanginginig na ang aking mga kalamnat. Pinagpapawisan ng malamig. At patuloy na rumaragasa ang luha sa aking mga mata, ngunit kasabay ng mga palaho ni Lorna sa aking tenga, naramdaman ko ang malakas na pagyugyug at yun ang tuluyang nagpamulat sa aking mga mata. Clarice! Hoy! Gising! Ano ba? Pinabangungot ka! Lorna! Ay, Diyos ko! Akala ko kung paano ka na. Akala ko wala ka na. Hoy! Hoy, ano ba? Parang kanina lang matapang ka pa sa mga kwento ko tapos ngayon parang mas takot ka pa sa akin ha. Ay, hindi. Kasi kung totoo, akala ko talaga totoo. Lorna, yung boses mo, yung sigaw mo, ang lapit-lapit pero hindi kita makita. Mahal, uminom ka muna. Aswang! Lumayo ka sa akin! Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal ba? Tinawag ako ni Lorna kanina nag-aalala ako sa'yo. Oo, ako tumawag sa kanya. Kanina ka pa umiiyak at hindi kita magising. Ang lakas pa ng ungol mo habang natutulog. Ano ba na ba naginipan mo? Huwag mo sabihin na naginip ka tungkol sa aswang. Pwede si Isagani tinawag mo ng aswang eh. Mahal, ayos ka lang ba? Gusto mo bang gisingin ko si Nanay Matilda? Ano ba yung napanaginipan mo? Wala. Wala yun. Sige na, matulog na lang tayo ulit. Baka magising pa sila nanay at tatay. Sigurado ka ba? Parang nanginginig ka pa rin Oo. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Baka makita ka pa ni Nanay Matilda. Ayaw kong mapagalitan ka. Oo, sige. Pero kung may maramdaman ka ulit, tawagin mo ako ha. Salamat.
Muli akong bumalik sa pagkakahiga, Sir Jupiter. Pero hindi na ako muling nakatulog. Matapos ang bangungot na yon. Kinabukasan nagkita-kita kami para sa almusal. Tahimik lang ako habang nasa tabi ni Isagani. Panay ang lagay niya ng pagkain sa aking plato pero halos hindi ko magawang tikman. Sa tuwing hunguyain ko ang laman ng karne, naaalala ko kung paanong nginuya ni Isagani ang bituka at laman ni Lorna sa panaginip ko. Panay din ang sulyap ko kina Nanay Maya at Tatay Rogelio na abala sa pagkikipagkwentuhan kay Tatay. Hoy, pinsan. Ang tahimik mo ngayon ah. Okay ka lang ba talaga? Saka, bakit hindi ka kumain? Di ba gusto mo yung adobong karne? Hindi ko alam, Lorna eh. Basta, wala ako sa mood ngayon. Siguro dahil medyo puyat ako. Hindi na kasi ako nakatulog kagabi. Ano ba kasi napanaginipan mo? Nanaginip ka kagabi, Iha? Opo. Oh, anak. Bakit hindi niyo ako pinuntahan kagabi? Lorna? Mas malapit po kasi ang kwarto ni Isagani kaya siya na lang yung kinatok ko po kagabi. Okay naman po ako, Nay. Panaginip lang naman po yun. Sigurado ka ba, anak? Opo. Siguro ay namamahay ka rin, Clarice. At saka, laking Maynila ka kaya malamang hindi ka sanay sa tahimik na gabi. Hayaan mo, anak. At mamayang gabi ay ipagtitimpla na lang kita ng gatas para mabilis kang makatulog. Hindi pa naman magandang nagpupuyat, lalo na't nalalapit na ang kasal nyo. Opo, salamat po. Ikaw, anak, bakit parang ang tahimik mo? Wala naman. Iniisip ko lang kung saan ba maganda ipasyal si Clarice ngayon, Nay. Picnic kaya tayo mamaya. Para may nakita ko malawak na field doon sa may dulo, oh. Bago dumating sa bahay nyo, Isagani. Mabuti pa nga, anak. Para naman malibang-libang ka. Pero ngayon po ang dating ng ibang mga bisita. Mauunawaan naman siguro ng mga bisita yon. Saka gusto ko rin ipakita sa iyo yung magandang tanawin dito sa baryo namin. Umayag ka na, pinsan. Gusto ko rin manguha ng bayabas doon. Kita ko ang daming puno ng prutas eh. Sige na nga. Matatanggihan ko ba yung sikmura mo? Yes! Matapos ng almusal, naghanda si Isagani ng mga pagkaing madadala daw namin sa picnic. Kami naman ni Lorna ay nagkatuwaan pa sa pamimili ng mga isusuot. Sa puntong yon, Sir Jupiter, bahagyang nawawala na ang isip ko sa aking masamang panaginip. Matapos magbihis, agad kong pinuntahan si Isagani sa kusina. Ngunit tanging basket na puno ng pagkain ang naabutan ko doon kaya umakyat muli ako sa ikalawang palapag para hanapin siya. Isagani, mahal? Teka, parang may nagbubulungan. Ako, may pinag-uusapan yata sila Nanay Maya. Nakababa na nga muna. Hindi maganda to. Dapat walang makakapigil sa mga plano natin. Kaya dapat gumawa na tayo ng paraan habang may araw pa bago ang kasal. Teka, kasal? Kasal ba namin ni Isagani yung pinag-uusapan nila? Nay, Tay, pwede bang huwag niyo na muna unahin yan? Saka, hindi ko rin alam kung kaya ko pa yung inuutos ninyo. Nababaliw ka na ba, Isagani? Anong hindi? Oras na talikuran mo tungtungkulin mo sa lahi natin. Magiging. Clarice? Sorry. Nakakaabala ba ako? Gusto ko lang sana sabihin na handa na kami ni Lorna para sa picnic. Anak ko, ikaw pala yan, Iha. Oo naman. Wala namang kaming pinag-uusapang importante. Sigurado po ba kayo? Narinig ko po kasi parang may problema po ba sa kasal namin ni Isagani? Anak ko, wala, Iha. At kung meron man, huwag kang mag-alala. Kami nang bahala ron. Kayo ni Isagani, lalo ka na. Dapat mag-relax lang kayo, okay? Sige po, Nay. O siya, lumakad na kayo. Paniguradong hinihintay na kayo ni Lorna sa baba. Halika na, mahal. Pumunta kami sa kaparangan, Sir Jupiter, at doon tuluyan ng nabura ang lahat ng aking mga pag-aalala.
Masaya kaming namitas ni Lorna ng mga bunga ng prutas habang si Isagani naman ang inuutusan naming kumuha ng mga nasa mataas na sanga. Napuno ng tawanan ang mga sandaling yon, Sir Jupiter. Ngunit hindi ko akalaing yun na pala ang magiging huli. Dahil pag-uwi namin, muling bumalik ang mga takot ko. At sa puntong yun, nahaluan na rin ng matinding paghihinala. Nanay Maya, nasan po mga bisita? Oo nga. Saka si Nanay Matilda po, nasaan? Ibibigay ko po itong mga nakuha kong sampalok. Wala na dito si Maring Matilda. Biglang tinawagan na kumpanya niya sa trabaho. Pinapabalik. Hindi na nga daw kayo mahihintay at nagmamadali siyang umalis. Po? Pero may binilin po ba siya sa inyo? Kailan daw po siya babalik? Hindi. Ang sabi ng nanay mo, babalik na lang daw siya sa mismong araw ng kasal ninyo. Sabi ko nga, intayin ka na munang makabalik para makapagpaalam ng maayos. Kaso hindi mapakali ang nanay mo, Clarice. Kailangan na raw umalis talaga eh. Saka yung mga bisita nag-cancel din. Halos lahat hindi daw makakarating ngayon. Sa mismong araw na lang din daw ng kasal. Po, hindi naman po pwede yun. Paano preparation kung sa mismong araw sila darating? Ay, mahal, anong gagawin natin? Hayaan mo, mahal. O susubukan nating kontakin ulit para masabihan natin na makarating man lang kahit isang araw bago ang kasal natin. Parang ang weird naman. Hindi naman yata aalis si Nanay Matilda nang hindi nagpapaalam sa atin. Oo nga, pinsan eh. Parang biglaan naman yata. Bakit hindi man lang niya tayo pinuntahan para makapagsabi ng maayos? Ay, kainis naman si nanay. Hayaan mo, mahal. Baka importante naman talaga. Ay, ganyan talaga pag trabaho ang tumawag. Minsan kahit anong plano mo, kailangan mong isang tabi. Bumalik sa panlulumo ang araw kong yun, Sir Jupiter. Naniniwala ako noon na hindi aalis si nanay nang hindi nagpapaalam sa akin, lalo na't alam niyang baguhan lang ako sa baryong ito. Kaya sigurado ako na hindi sa basta-basta lalayo. Kahit gaano pa kaimportante ang lakad niya, alam kong hindi niya kami iisang tabi ni Lorna. Pero hindi pala ganoon kadaling manindigan kapag nasa gitna ka na ng pagkalito. Clarice, nag-aalala ako kay Nanay Matilda. Hindi kasi ako naniniwala na kaya niya tayong iwan dito eh. I'm sorry kung sasabihin ko to, pero pakiramdam ko kasi parang may itinatago si Isagani. Anong ibig mong sabihin? Ewan, pero parang napaka-imposible naman na bigla na lang aalis si nanay. Tapos hindi rin tuloy yung mga bisita. Para bang sinadya na maiwan tayong dalawa dito na walang ibang kasama kundi pamilya nila. Pwede ba, Lorna? Tingilan mo na nga yan. Dahil sa'yo pati ako napapaisip na ng masama sa pamilya ng mapapangasawa ko. Isipin mo nga kung anong mararamdaman nila pag nalaman nilang ganito ang iniisip natin. Kakasal na kami ni Isagani. Baka hindi pa tumatuloy dahil sa'yo. Kung naghihinala ka na rin, hindi yan dahil sa sinabi ko. Kundi dahil may nakikita ka ring rason para maghinala. At wag mo akong tanongin sa nararamdaman ng mga future in-laws mo sa'yo, no? Dahil totoo namang hindi ako kampante sa kanila. Ano ngayon kung malaman nila yon? Totoo naman. Ano ba, Lorna? Sinabi ko na tumigil ka na nga eh. Bakit ba? Isipin mo nga, Clarice. Paano matatawagan ng kumpanya si nanay? Wala nga signal dito. Hindi nga natin magamit mga cellphone natin simula nung dumating tayo dito, di ba? At yung mga bisita? Ha? Paano rin nasabi na hindi sila tutuloy? Hindi ko alam, Lorna. Pero wala naman tayong pruweba sa mga sinasabi mo. Oo, wala. Pero hindi ako magbubulag-bulagang katulad mo. Kung kailangan mo ng pruweba para maniwala, pues, malakas ang kutob ko at may pakiramdam akong nandito pa sa bahay na to si nanay. Ay, ano bang nangyayari talaga? Mahal, Hmm? ayos ka lang ba? Nakita ko si Lorna kanina sa labas eh. Teka, nag-away ba kayo? Huwag mo na kaming problemahin, mahal. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Okay, sige. Mahal, gusto sana kita makausap ngayon. Tungkol sa kasal. Bakit? May problema ba bukod sa mga bisita?
Mahal, paano kung iurong na muna natin yung kasal? Bumalik na lang muna tayo sa Maynila. Hindi ba gusto mo rin namang matapos yung renovation ng bahay natin? Pwede namang saka ulit tayo mag-set up na panibagong petsa pagkatapos nun. Teka, Isagani, seryoso ka ba? Bakit biglang nagkakaganito? May problema ba sa akin? Sa preparation ng kasal natin? Bakit biglang nagbabago ang isip mo ngayon? Wala namang problema. Gusto ko lang ayusin muna yung mga kailangan ayusin. Kaya ng ano? Mahal, ikaw naman ang nagplano nito, di ba? Ikaw ang may gusto na dito tayo ikasal kahit sa Maynila ako gusto. Pero dahil mahal kita, hinayayaan kita. Pero, bakit biglang iuurong mo ang kasal? Pati mga bisita natin, hindi tumuloy. Ano ba talaga nangyayari? Kung sana ganun kadaling ipaliwanag yun sa'yo, gagawin ko. Pero ngayon, mas mabuting umuwi na muna kayo ni Lorna sa Maynila. Pangako, pag naayos ko na ang problema dito, babalik ako. Sa Maynila tayo magpapakasal. Problema? Ano bang klaseng problema yan, Isagani? At bakit parang minamadali mo kung paalisin dito? Mahal, hindi ito tungkol sa atin. Kung hindi tungkol sa atin, bakit parang may tinatago ka sa akin? Isagani, kung may mali ako nagawa, sabihin mo. Huwag mo kong iiwasan sa pamamagitan ng pag-uurong ng kasal natin. Wala kang ginagawang mali. Pero may mga bagay na mas mabuting hindi mo na muna malaman, Clarice. Hindi ko muna malaman. Isagani, kasal ang pinag-uusapan natin, hindi simpleng lakad o date lang. May karapatan ako malaman kung anong nangyayari at kung bakit kailangan mong iurong ang kasal natin. May mga taong ayokong lumapit sa'yo. At kapag tinuloy natin ang kasal dito, baka lalo lang lumala ang mga nangyayari. Anong ibig mo sabihin? Isagani naman, pakiusap lang. Diretsuhin mo na ako. Ang hirap manghula sa mga nangyayari. Chris! Bitawan niyo ako! Chris! Tulong! Lorna? Isagani, si Lorna. Teka, ano? Huwag mo ko pigilan. Isagani, ano ba? Ito na nga bang sinasabi ko? Itiwan mo ako, Isagani. Ano ba? Tinatawag ako ni Lorna. Baka kung ano mangyari sa kanya. Patawad, Clarice. Pero huli na ang lahat. Ano? Isang daing na lamang ang nagawa ko nang biglang ihampas ni Isagani ang aking ulo sa pader. Agad na dumilim ang paningin ko noon, Sir Jupiter, pero bago pa ako tuluyang mawalan ng malay, kitang-kita ko ang lungkot sa mukha ni Isagani. Pagdilat ng aking mga mata, una kong naramdaman ang hapdi sa aking sentido at ang bigat ng ulo ko, na tila ba may humila sa lahat ng lakas ko. Nang bumalik ang aking malay, doon ko lang napansin ang malamig na himig ng hangin at ang amoy ng kahoy. Nakaupo ako sa isang kahoy na bangko. Nakagapos ang aking mga kamay at paa, mahigpit na parabang ayaw nila akong makagalaw ng kahit kaunti. At saka ko naramdaman ang bigat at kilabot sa dibdib ko nang mapansin ko, nakasuot ako ng aking wedding dress. Isagani, mahal. Anong ginagawa natin dito? Bakit nakapangkasal na tayo? At bakit ako nakatali? Isagani, ano nangyayari? Sinubukan kong hindi mangyari ito, mahal, pero patahwan. Wala na akong magagawa pa. Ano sinasabi mo, Isagani? Pakawalin mo ako dito. Bakit mo ako itinali? Si Lorna, nasaan ang pinsan ko? Lorna! Lorna! Diyos ko, Isagani. Bakit siya nakatali? Makawalan mo siya. Alisin mo ang tali sa bibig niya. Isagani, ano bang gagawin mo sa amin? Lorna! Nanay Maya! Tatay Rogelio! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po kami para awan niyo na! Teka! Nakapagkasal na rin kayo? Bakit kayo nakabihis? Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? Gising ka na pala, Clarice. Mabuti.
Simulan na natin ang seremonya. Oo. Simulan na natin bago pa tayo mahuli sa tamang oras. Anong oras? Pati kayo kasabot dito. O baka kayo mismo may pakana nito. Ang mabuti pa, Iha. Manahimik ka. Hindi magandang nagugulo ang kasalan dahil sa kaiiyak mo. Mga hayop kayo! Anong gagawin niyo sa amin, ha? Ano? At teka, anong gagawin niyo sa nanay ko? Hindi siya totoong umalis, di ba? Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa nanay ko? Isagani, nasan si nanay? Isagani, ano ba? Tumingin ka sa akin, nasan ang nanay ko? Tumahimik ka. Naririndi na ako sa'yo. Wala na akong pakialam sa inyo. Pakawalan niyo kami. Magiging isa na kayo, Clarice. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang parte ng aming pamilya. Sa tunay na paraan. Parte ng pamilya? Ano bang ibig niyo sabihin? Mahal, sa pamilyang to, may tradisyon. Hindi lang basta kasal ang seremonya, kundi may kapalit. Kapalit? Palit ng ano? Kapalit ng bagong buhay. Ay isang buhay na iaalay. Hindi. Huwag niyo sabihin iaalay niyo si Lorna. Mga baliw ba kayo? At anong ginawa niyo sa nanay ko? Nasaan siya? Hadlang lamang sa mga plano namin si Matilda. At kinakapos na kami ng oras. Wala lang sa isay kung hahayaan pa namin maging balakid ang nanay mo. Ano? Hayop kayo! Anong ginawa niyo sa nanay ko? Isagani, dalhin mo na siya sa altar. Opo, Isagani, huwag mo akong hawakan. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Pakiusap, huwag mong gawin to. Clarice, kung may ibang paraan lang. May ibang paraan, pakiusap. Huwag mo akong gawin parte ng kabaliwan niyo. Bilisan mo na, Isagani. Bawat segundo ay mahalaga. Hindi maghihintay ang gabi. Anong ibig niyo sabihin? Ano gagawin niyo sa akin? Iha, ngayong kabilugan ng buwan lang, pwedeng gawin ang seremonya. Kapag lumampas tayo, mawawala ang pagkakataon at hindi natin pwedeng sayangin yon. Mayayop kayo. Bitawan mo ako, Isagani, mga demonyo kayo! Tama na, Satsat! Iluhod mo na siya sa harap ng altar. Clarice, pumikit ka na lang. Hindi! Hindi ko papayag! Alisin mo na, Rogelio. Ang busal sa bibig ni Lorna. Ihiga mo siya sa harap ng ikakasal. Gaya ng utos ni Nanay Maya, inalis nga ni Tatay Rogelio ang busal sa bibig ng aking pinsan. Tandang-tanda ko pa, Sir Jupiter, ang malakas na palahaw ni Lorna ng tuluyang maalis yun. Awang-awa na rin ako sa kanya noon, lalo na nang kalasin ang pagkakatali niya sa bangko at ihiga siya sa isang parihabang lamesang bakal sa harapan namin ni Isagani. Nakatali ang kanyang mga paa at kamay, gaya ng naging kalagayan ko rin sa mga oras na yon. Grace, I'm sorry. Sinubukan ko tumakbo para balaan ka, pero... Emma! Lorna! Ano ba? Huwag mo siyang sasaktan. Mga hayop kayo! Gagawin ko lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lang idamay ang pinsang ko rito. Parang awan niyo na. Tama na, tay. Huwag niyo sasaktan. Hindi naman kailangan. Manahimik ka, Isagani. Huwag mo nga hayaang manghina ang loob mo sa ganitong oras. Mahal, pakiusap. Tingnan mo ko. Hindi ba mahal mo ko? Hindi ba gusto mo lang ako maging masaya? Pakiusap. Tingilan mo na to. Mahal. Patawad. Simulan na natin. Ihanda na kutsilyo. Kutsilyo, ano gagawin niyo? Sisimulan natin sa pagtikim ng sariwang laman. Dahil nakatikim ka na ng karne ng tao, Clarice. Panahon na para subukan mo naman ang pinakamasarap na putahe ng laman. Ano? Huwag niyo sabihin, walang espesyal sa karneng ipinakain niyo sa amin. Karne ng tao yun. Isagani, totoo ba to? Anong sumagot ka? Oo, Clarice. Lahat ng pagkain dito, mula sa laman ng tao. At ngayon,
nasa sikmura mo na rin yon. Mga hayop kayo, mga aswang! Sana pala una palang umalis na ako sa bahay na to, mga hayop! Mahal, patawarin mo ako. Wala akong magawa. Hindi ko gusto mangyari to. Totoong mahal kita pero kapag hindi ko to ginawa, kapag hindi ako nagpakasal, mamamatay ang mga magulang ko. Ano? Ibig mo sabihin, alam mo lahat ng to? At pinakain mo ako ng... Oo. Mga halimaw kayo! Hindi kayo tao! Clarice! Mga aswang sila! Mga halimaw sila! Kumakain sila ng laman ng tao para magbukang bata, Clarice! Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang ginagawa nila. Paglabas ko ng kwarto, may nakita akong tsinelas ng batang babae sa sala. Tapos sinundan ko yung patak ng dugo sa sahig at nakita ko sila dito mismo sa kwartong to. Dala pa nila yung bata. Clarice! Mga halimaw sila! Kakainin din nila tayo. Hindi kami halimaw, iha. Kami ay mga tagapangalaga ng tradisyon. At ngayong gabi, ikaw lamang, Lorna, ang kakainin namin. Dahil ikaw, Clarice, ang magiging susunod na magpapatuloy sa aming lahi. Kahit kailan, hindi ako magiging katulad nyo. Patayin nyo na lang ako pero hindi ako kakain ng laman ng tao. Hindi ako magiging aswang. Wala ka ng pagpipilian. At kapag nalasahan mo na, hanapin mo rin ito. Lalo na pagkatapos ninyong ikasal. Rogelio, simula mo na. Kumuha si Tatay Rogelio ng matalas na kutsilyo mula sa isang lamesa sa gilid. Pinunasan niya yon gamit ang laylayan ng kanyang damit bago tumayo sa harapan namin. Hindi ko na maalala, Sir Jupiter, kung ano ang mga bulong niya noon, pero malinaw sa akin na hindi yon Tagalog o English. Pagkatapos ay nag-cruise siya sa kakaibang paraan. Baliktad. Kung saan nauna sa parte ng tiyan, sumunod sa noo, kanang balikat at sa kaliwa at pagkaraan noon, inihanda na niya ang kamay para sa pagsaksa. Wag po! Maawa po kayo sa akin! Mga hayop kayo! Itigil niyo to! Tigilan niyo mga anak ko! Mga hayop! Tay! Tulungan mo po kami! Tay! Tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Bigla na lamang may malakas na inihagis si nanay sa amin. Kung anuman ang hawak niya, paulit-ulit niyang ginawa yun hanggang sa tuluyan kong mapagtanto na asin pala. Tandang-tanda ko, Sir Jupiter, sumisigaw noon si Isagani at ang kanyang mga magulang para bang tinitiis nila ang matinding hapdi. Kita ko rin, Sir Jupiter, kung paano unti-unting nagkaroon ng mga paso at parang nasusunog ang kanilang balat. Dahil doon, hindi na nila napansin ang mabilis na paglapit ni nanay sa amin. Agad niya kaming pinakawalan at sabay-sabay kaming kumaripas palabas ng silid. Tuluyan kaming nakalabas ng mansyon at nagtatakbo hanggang sa marating namin ang masukal na bahagi ng gubat. Nang makalayo na kami, napaupo kaming lahat, habol-habol ang hininga mula sa matinding pagod. Doon ko lamang, Sir Jupiter, napagmasdan ng maigi ang itsura ni nanay. Sira-sira ang kanyang damit at may mga sugat sa pisngi at likod na parang hinagupit ng latigo. Nay, Diyos ko, ano nangyari sa inyo? Bakit puro sugat ka? Anong ginawa nila sa'yo, Tay? Nay, tamang hinala ako. Mga aswang ang pamilya ni Isagani. Paano po tayo makakaalis ngayon sa baryong ito? Gagawa tayo ng paraan, mga anak. Hindi ko kayo pababayaan. Pasensya na kung umabot pa kayo sa ganito. Kung alam ko lang,
Hindi na sana ako pumayag na dito ganapin ang kasal. Wala po kayong kasalanan, Day. Ako may gawa nito. Dinala ko kayo ni Lorna sa kapahamakan. I'm sorry po. I'm sorry po. Hindi ko po sinasadya. Anak, alam namin yon. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Wala tayong kasalanan. Mga biktima tayo dito. Pinaikot nila tayong lahat at pinaniwala na mabubuti silang tao. Hindi ko akalaing magagawa niya sa ganito sa akin. Sinayang niya yung ilang taon naming relasyon. Tapos may balak pala siyang masama sa pamilya natin. Sorry din, pinsan. Kung hindi kita inaway kagabi, hindi siguro tayo magdadala doon. Malamang nakapagpahinga tayo para makatakas. May parating. Tumayo na kayo. Kailangan natin. Hindi na natapos ni tatay ang sasabihin nang mula sa madilim na gubat, lumitaw si Isagani. Sugatan ng mukha talos hindi ko na siya makilala. Para bang sa isang iglap tumanda siya ng ilang dekada. Kulubot ang balat, namumuti ang mga mata, at nangingitim ang paligid ng labi. Isagani? Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Hindi kayo makakatakas. Clarice, mukhang hindi rin nagsasabi ng totoo si Isagani tungkol sa edad niya. Akala niyo matatapos lang to sa pagtakas. Hindi. Hindi kita basta-basta bibitawan, Clarice. Ilang taon ang sinikap ko para sa'yo. Para makibagay sa'yo. Minahal kita ng totoo. Binigay ko sa'yo ang lahat. Bakit hindi mo magawang pagbigyan ako sa bagay na to? Minahal din kita, Isagani. Mahal na mahal. Pero hindi ko akalaing kaya mo akong saktan ng ganito. Dahil hindi ko nakikita kaya mo akong piliin, Clarice. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan kitang iligtas dito. Pero huli na. Huli na, Isagani. At kahit nagawa mo man, wala na akong pakialam. Yung katotohanang pinagplanuhan mo to ng ilang taon, hindi ko na kayang tanggapin. Oo, mahal kita. Pero mas mahal ko ang pamilya ko. At hindi ko kayang mawala sila para lang makasama ka. Hindi ako masamang tao, Isagani. Mali ka ng babaeng napili. Layuan mo ang anak ko, Isagani. Isa kang halimaw. Hindi ka nababagi sa tao. Lalo na sa anak ko. Hindi! Hindi na kayo ligtas kahit saan pa man kayo pumunta. Alam ko ang amoy mo, Clarice. Kaya kitang sundan kahit saang panig ka pa man ng mundo magtago. Nagsisisi na akong nakilala pa kita, Isagani. Napakamalas ko na nakilala pa kita. Hindi na kita makilala ngayon. Kaya huwag mo akong paghahanapan ng pagmamahal. Dahil hindi ikaw ang lalaking minahal ko. Hindi mo ako kilala ng lubusan, Clarice. Pero ngayon, makikilala mo na. Bumagsak ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Dahilan upang umabot sa pangamoy ko noon ang malansang amoy ng mga sugat ni Isagani. Ramdam ko, Sir Jupiter, na sa mga oras na yun ay nag-iba na siya. Kung noon ay may pagpipigil pa at nararamdaman ko pa noon ang kagustuhan ng mailigtas ako sa sitwasyong yon, sa sandaling yun, tuluyan ng sinakop ng kadiliman ang lalaking ilang taon kong minahal. Hindi ko kayo patatakasan. Mga anak, tumakbo na kayo. Nay, sa likod mo! Walang makakatakas ng baryo ito. Hindi na kayo dapat sikatan ng araw. Hindi ko na kayo uurungan ngayon. Chris! Ano ba? Bitiwan mo ako! Ay! Lorna! Tulong! Halika rito, babae ka. Masyado kang matigas ang ulo. Halika! Isang piti mo lang sa sariwang laman. Sigurado kung magiging katulad ka na rin namin. Hindi mangyayari yan. Sabi ng bitiwan mo ako eh. Bitiwan mo ang pinsan ko! Buti nga sa'yo, matanda ka.
Tatago ka pa sa magandang mukha, ha? Hindi mo naman mapabata ang boses mo. Aswang! Tama na! Pinsan! Anong tama na? Heto! Nakita ko tong asin sa lupa kanina. Mukhang dala ni tatay. Hawakan mo siya, Clarice. Bilisan mo! Teka, bakit? Anong gagawin mo? Basta hawakan mo mabuti. Bitawan mo ako. Nasa swerte kayo. Mahina ako ngayon. Kung hindi, kanina ko pa kayo nilaba. Malas mo naman. Dahil nakatakas kami. Yan ang nababagay sa'yo. Sige, lulukin mo ang asin. Balak mo pa akong gawing handa sa kasalang anak mong aswang? Ha? Mamatay ka na! Unti-unti, Sir Jupiter, nangisay si Nanay Maya sa harap namin. Noong una nanlilisik ang mga mata niya habang nakadagan ako sa kanyang ibabaw. Ramdam ko pa ang malamig niyang balat na biglang uminit mula sa hapdi ng sandaling yun. Bawat segundo para bang unti-unting nawawala ang lakas niya hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng hininga. Ang dating mabangis niyang anyo ay naging isang malamig at walang buhay na bangkay. Nay! Anong ginagawa niyo sa kanya? Yan ang nararapat sa inyo. Ang mamatay! Sagani! Anak! Lumingon ako kay nanay at saktong nakita ko kung paano niya sinaksak ng isang tuod ng kahoy si Tatay Rogelio. Pagkatapos inihagis niya sa mga mata nito ang asin na hawak niya. Nagsisigaw si Tatay Rogelio sa matinding sakit, ngunit nang bumagsak siya sa lupa, wala na siyang buhay. Dahil doon, lalo pang nagalit si Isagani. Kita ko, Sir Jupiter, ang biglang pamumula ng mga mata niya at ang pagkilos ng kanyang mga buto na parabang lumalaki at humahaba hanggang sa tuluyan na siyang mag-anyong halimaw. Tama na, Isagani. Tapos na to. Hayaan mo na kaming makaalis. Hindi! Sinusubukan ako ng pamilya mo, Clarice. Nararapat lang naman yan sa lahi ninyo. Lalo na sa'yo. Huwag mo kaming lalapitan. Hanggang dyan ka na lang, Isagani, kung ayaw mo nga ako mismong pumatay sa'yo. Walang makakapigil sa akin, Clarice. Kung hindi kita makukuha matapos ang ilang taon kong pagsisikap na mahalin mo, kukunin kita sa paraang kaya ko. At wala pakialam ko ano man ang mangyari. Anong ibig mong sabihin? Isagani, bitiwan mo ako! Tay! Tumalon si Isagani papalapit sa amin at bago pa makasigaw si nanay na agaw na niya ako mula sa pagkakayakap ni Lorna. Ramdam ko ang malamig at matigas niyang pagkakahawak sa braso ko na parabang bakal na hindi ko kayang igalaw. Nagpumiglas ako pero lalo lamang humigpit ang kapit niya. Sa isang iglap itinaas niya ako mula sa lupa at tinangay palayo gamit ang matatalas niyang pagtalon. Habang naririnig ko sa likuran ang sigaw ni Lorna at ni Nanay. Clarice! Bitiwan mo siya, hayop ka! Isagani! Huwag mong tangayin ang anak ko! Ibalik mo siya! Clarice! Sa akin ka na, Clarice. At wala na makakakuha sa'yo. Kahit ang pamilya mo. Ayoko! Bitiwan mo ako! Ayoko sa'yo! Hindi ka na makakatakas. Ramdam ko, Sir Jupiter, ang bilis ng pagtakbo ni Isagani habang tinatangay niya ako sa madilim na gubat. Sa bawat yabag niya, parabang mas lalo kaming lumalayo sa liwanag at papalapit sa isang lugar na ayaw ko nang marating. Sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa akin, halos hindi na ako makahinga. At sa boses niya, dama ko ang galit na hindi na kayang pigilan ng kahit na sino. Ilang minuto ang lumipas pero para sa akin, Sir Jupiter, parang walang katapusan ang pagtakbo ni Isagani. Ramdam ko pa noon ang bawat hampas ng hangin sa mukha ko, lalo na ang matalim na amoy ng balat niya. Hanggang sa maramdaman ko na lamang na huminto siya. Dinala niya ako pabalik sa kanilang bahay at sa muli kong pagtuntong doon, pakiramdam ko ay mas madilim at mas nakakatakot pa ito kaysa sa gubat.
Isagani, huwag mong gawin to. Alam mo, hindi ako magiging masaya dito. Tapos na ang pagtakas, Clarice. Dito ka na. Dito ka nararapat kasama ako. Alam ko mahirap tanggapin ngayon pero mahal. Alam kong totoong mahal mo rin ako. At tuturuan ka rin ang pagmamahal na yan para masanay. Hindi, Isagani, hindi ko kaya. Mahal ko ang Isagani na nakilala ko noon, pero ito, hindi na. Hindi kita kilala. Hindi kita mahal. Kaya ibalik mo na ako sa pamilya ko. Sila ang gusto ko makasama. Pamilya mo? Yung pamilya mong pumatay sa nanay at tatay ko? Isagani, wala kaming ibang pagpipilian. Papatayin mo kami kung hindi namin kayo lalabanan. Kaya please lang, nakikiusap ako sa'yo. Bitiwan mo na ako bago pa may masama pang mangyari sa ating dalawa. Mas masama pa? Clarice, hindi mo ba alam kung ano ang mas masama? Ang mas masama yung mawala ka sa akin. Ilang taon ako naghintay. Nagtiis. Para lang mapunta ka sa piling ko. Pero hindi ganito. Hindi ganito ang pagmamahal na gusto ko. Na pinangarap ko para sa atin. Hindi ito ang pinangako mo sa akin, Isagani. Wala na yung Isagani na yon. At wala ka nang magagawa pa para ibalik siya. Isagani, pakiusap! Kung mahal mo talaga ako, ibabalik mo ako sa kanila. Mahal kita. At dahil mahal kita, hindi na kita bibitawan kailanman. Walang sabi-sabi binuksan niya ang mabigat na pinto. Ramdam ko ang paglagitik ng kalawang sa bisagra habang hinihila niya ako papasok. Pilit akong nagpumiglas pero parang wala siyang nararamdaman. Sa halip lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakakapit sa akin hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag. Bitiwan mo ako! Ayoko rito! Tahimik! Hindi mo alam kung anong kapahamakan ang naghihintay sa labas. Dito ako poprotekta sa'yo. Isagani, palabasin mo ako rito! Magpahinga ka na. At bukas na bukas din, itutuloy na natin ang kasal. Ano? Hindi! Isagani, buksan mo to! Lumubog ang katahimikan sa paligid at sa sobrang pagod ko, hindi ko na malayang nakatulog na ako sa mismong tapat ng pintuan, Sir Jupiter. Nagising na lang ako ng bahagyang bumukasyon at pumasok si Isagani na noon ay bumalik na sa bata niyang anyo. Mahal, Wag. Huwag ka nang lumapit. mahal, huwag kang matakot sa akin. Wala na si tatay. Wala na si nanay, di ba? Tayong dalawa na lang. Hindi kita pipiliting maging kalahi ko. Basta ituloy lang natin ang mga pangarap natin noon. Dito tayo maninirahan. Dito tayo bubuo ng pamilya. Hindi ko na gusto, Isagani. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Alam ko. Pero darating ang araw na maiintindihan mo. Kapag wala ka na sa ilalim ng impluensya ng pamilya mo, kapag nakalimutan mo na sila, mamahalin mo rin ako tulad ng dati. O baka mas higit pa. Isagani, pakawalan mo na ako pakiusap. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Hahayaan kitang mabuhay ng malaya dito. Basta pakawalan mo na ako. Hindi pwede yan, Clarice. Pinipilit lang kitang manatili para hindi ka mawala. Magtiwala ka sa akin, mahal. Masasanay ka rin. Pero nawawala na yung pagmamahal ko sa'yo sa ginagawa mo. Natatakot na ako sa'yo. Hindi na kita mahal. At lalo hindi na kita kayang mahalin pa. Hindi ko na kayang ibalik yun kahit anong sitwasyon mo pa ako dalhin. Kung mawawala man yun, babawiin ko. Kahit gaano katagal. Lumuhod siya sa harapan ko at marahang hinawakan ang pisngi ko. Mainit ang kamay niya pero malamig ang pakiramdam sa dibdib ko ng mga oras na yon. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong Isagani na minahal ko noon. Pero natatakpan na ng dilim at pagkauhaw sa isang bagay na hindi ko kayang ibigay. Nang hapon ding yon, binihisan niya ako.
Naghanda ng hapunan at sapilitan akong pinaupo sa pagkainan sa tabi niya. Pakiramdam ko noon, Sir Jupiter, ay wala na akong pag-asang makaalis pa. Hiniling ko rin sa mga oras na yon na sana ay wag na akong balikan pa ni nanay. Na sana ay umuwi na lang sila at kung kakayanin, humingi ng tulong sa mga otoridad. Pero alam ko rin na bilang na ang oras ko. Dahil sa oras na nagawa ko ang maling hakbang sa harap ni Isagani, nilinaw niyang hindi na niya pipigilan ang sarili para patayin ako. Kumain ka naman. Paborito mo, adobo. Ako mismo nagluto niya. Hindi ako nagugutom. Alam ko nagugutom ka na. Kanina ka pa rin naman walang kain eh. Sige na, tikman mo. Mas masarap kumain kapag kasama ang totoong pamilya. Lalo na kung hindi kapwa-tao ang ihahain sa akin. Ako na ang pamilya mo ngayon, Clarice. Hindi mo na sila kailangan. Kahit anong sabihin mo, hindi mo sila mapapalitan. Lahat yan sinasabi mo lang dahil lang sa galit ka. Alam mo, balang araw magbabago rin ang isip mo. Hindi mangyayari yan. Clarice, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ka sigurado kung ano mangyayari kaya wag mong pangunahan. Alam na alam ko, Isagani. Hindi ka nagmamahal ng halimaw na katulad mo. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi kita sinasaktan ngayon dahil mahal kita. Pero wag mo akong susubukan. Kung mahal mo talaga ako, palayain mo na ako. Tama na! Lagi ka na lang ganyan. Puro pagtutol. Puro reklamo. Kailan mo ba maiintindihan na ginagawa ko to para sa atin? Hindi ko kailanman maiintindihan ang pagmamahal na puno ng takot at kasinungalingan. At higit sa lahat, hindi ko gugustuhin mapabilang sa pamilya ng mamamatay tao, lalo nang maging asawa ng isang aswang. Tumahimik ka na simula ngayon. Ayoko nang maririnig ang kahit isang salita mula sa'yo laban pa sa akin. Susunod ka sa kung ano man ang sasabihin ko sa'yo. At sa oras na tumutol ka, puputulin ko isa-isa yung mga daliri mo. Naiintindihan mo ba yon? Kung ganyan din lang, patayin mo na lang ako ngayon, Isagani. Ayokong mabuhay sa mundong ganito. Ayokong gumising araw-araw na ikaw lang ang makikita ko. Clarice? Patayin mo na lang ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magkasama tayo sa ilalim ng isang bubong. Hindi mo ko kayang gawing masaya. Kahit habang buhay mo pa akong ikulong dito. Tigilan mo yan! Bakit? Natatakot ka bang marinig ang totoo? Wala ka nang natira sa pagkatao mo. Hindi ikaw yung Isaganing nakilala ko. Mas mabuti pa, mamatay na ako ngayon kaysa dahan-dahan mo akong patayin sa takot araw-araw. Tumahimik ka na! Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinapatay o pinapakawalan. Sasabihin ko sa'yo araw-araw na hindi kita minahal sa ganitong anyo mo, aswang ka! Tumayo siya sa harapan ko. Malamig ang tingin at sa bawat segundo, ramdam ko, Sir Jupiter, na kumikipot ang espasyo sa pagitan naming dalawa na parabang unti-unting nauubos ang hangin sa loob ng silid. Sige, kung gusto mo talagang mamatay, huwag mo akong susubukan. Mas mabuti pa nga. At least tapos na lahat. Wala nang takot. Wala nang sakit. Ang tapang mo ngayon Pero alam kong hindi ka handa. Ayaw mo talagang mamatay, Clarice. Gusto mo lang akong saktan sa mga salita mo. Hindi na kita kayang saktan. Dahil wala ka ng puso para masaktan pa. Kung talagang ganyan kakatapang, Clarice, subukan natin kung hanggang saan ka tatagal at yung tapang mo. Sige. Dahil hindi ako magsasawang ulit-ulitin sa'yo. Gusto kong maalala mo na kahit anong gawin mo, hindi kita mamahalin sa ganitong paraan. Hindi mo na mababago ang isipan ko. Hindi mo rin mababago ang kapalaran mo kaya. Kumain ka na lang dyan. Hindi! Clarice! Gawin mo na kung anong gusto mo. Pero kahit anong pilit mo, hindi ako magiging sa'yo. Hindi na! May araw ka rin sa akin. Darating ang oras na ikaw mismo ang lalapit sa akin para humingi ng tawad sa mga pinagsasasabi mo. Hindi darating ang araw na yun. At sa sagot kong yon, nakita ko ang bahagyang panginginig sa panga ni Isagani. Parang ngayon lang siya nakarinig ng bagay na hindi niya kayang tanggapin. Tumalikod na siya
at akmang iiwan ako nang bigla kong mahagip ang babasaging pitsel. Walang pag-aalinlangan. Inihampas ko yun sa likod ng ulo niya, ngunit nanginig ako sa takot nang humarap lang siya sa akin na parabang walang nangyari. Clarice, ipinapakita mo sa akin ang tigas ng ulo mo. Ngayon pagbabayaran mo yan. Tama na, Isagani! Layuan mo si Clarice! Tama na yan! Kung gusto mong makalaban, harapin mo kami! Hindi niyo ako mapipigilan. Lorna, bumalik kayo! Anak ka ba, pinsan? Ha? Palagi mo ba? Kaya ka naming pabayaan na lang kasama ng aswang na to? Akala niyo naman na kakayanin niyo ako. Mga tanga! Pinagbigyan ko na kayong mabuhay kanina. Bumalik pa rin kayo. Kung gusto mong makuha ang anak ko, kailangan dumaan ka muna sa akin. At titigas na mga ulo ninyo. Pero sige, magpipisya kita. Tumigil ka na, Isagani. Huwag mong subukan ang pamilya namin. Sarap lang, Laura. Masyado ka pa sa Elamera. Lorna, Bumalik ka dito, Clarice. hindi mo siya makukuha. Kahit anong gawin mo, Isagani. Kung gano'n, nakatalago na. Tara na, pinsan! Lumabas tayo! Teka, ano si nanay? May plano kami, Clarice. Huwag ka mag-alala. Lumabas kami ni Lorna sa bahay pero hindi pa rin nawawala sa isip namin ang panganib na dala ni Isagani. Sa labas, huminto kami sa lilim ng isang malaking puno at mabilis na nag-usap. Nagbubuo ng plano. Lalo na alam naming hindi sapat ang lakas namin para harapin siya ng direkta. Kaya kailangan namin gamitin ang isip at ang paligid sa aming pabor ng mga oras na yon. Hindi naman nagtagal, naglakad kami sa paligid ng bintana ng sala. Pinagmamasdan ng loob. Doon makikita namin si Nanay Matilda at kung paano mahila-hila si Isagani sa isang posisyon na mahina siya. Si Lorna naman ay agad na may nakahandang mga pitak ng asin, pino at paikot na nakabilog sa tapat ng bintana. Lorna, sigurado ka ba nagagana to? Oo, Clarice. Kapag nahulog na siya dito, yon ang pagkakataon natin. Pero saan mo nakuha lahat ng to? Sa imbakan nila ng karne. Ginagamit nila yan para hindi agad masira ang laman. Nakita ko yan nung sinundan ko sila. Tingnan mo nga naman, di ba? Kahit mga aswang, alanganin pa rin ang paggamit ng asin kahit na ikamamatay nila to. Sa loob, ramdam namin ang ingay ng kanilang laban. Ang pagtama ng mangkamao at hampas ng halimaw laban sa katawan ni Nanay Matilda. At sa bahagi yun, gamit ni Nanay Matilda ang bawat itak ng lakas at tuwid na balanse. Nagawa niyang maitulak si Isagani patungo sa bintana. Papatay ka. Ay, Sagani! Para ito sa panloloko mo sa anak ko! Habang abala si Isagani sa kanyang galit at pag-ungol, hinawakan namin ni Lorna ang lalagyan ng asin. Huminga kami ng malalim bago buong puwersa naming ipinagbabato sa kanya. Sunod-sunod sa bawat pagkahulog ng asin parang nag-uusok ang katawan niya. Ang init at galit na bumabalot sa kanya ay unti-unting humihina hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Lorna, kumagana! Diyos ko! Salamat, Diyos ko! Tapos na ang lahat! Doon tuluyang natapos ang madilim na kwento ng pamilyang nagkunwaring tao para lamang sa kasal namin ng kanilang anak. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi naging madali ang lahat para sa akin. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang nakalipas, hirap pa rin akong paniwalaan ang lahat ng nangyari. At bawat alaala ng mga araw sa bahay na iyon ay parang sugat na hindi tuluyang gumaling. Lagi na lang akong nagigising sa hating gabi, tinatabunan ng biglang lungkot. Para bang muling nagbabalik si Isagani sa tabi ko
At sa totoo lang, Sir Jupiter, nawawalan na ako ng pag-asa na bumalik sa normal ang lahat. Kahit ultimong karne, hindi ko na kayang malunok. Kapag tumitingin lang ako, bumabaliktad na ang sikmura ko sa amoy. Minsan nga naiisip ko kung paano ko nagawa ng makaligtas sa ganoong sitwasyon. Kung saan halos wala ng pag-asa at ang bawat hakbang ay punong-puno ng panganib at takot. Pero siguro, Sir Jupiter, na dinig din ng Diyos ang mga pakiusap ko sa Kanya. Unti-unti, sa kabila ng lahat, natutunan kong magtiwala sa sarili at harapin ang takot, kahit mabagal. Natutunan kong kahit masakit ang alaala, may paraan para makaligtas at makapagpatuloy sa buhay. At sa bawat araw na lumilipas, Sir Jupiter, pinipilit kong huminga muli at tanggapin ang nakaraan. Hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para maging mas matatag at handa sa kahit anong darating. Narito na po natatapos ang aking kwento, Sir Jupiter. Sana po mapili ninyo ito upang mapakinggan ng iba pang mga listeners at sa ganun, magkaroon sila ng babala. Dahil minsan ang taong akala mo'y kilala mo na ay may taglay palang dilim na hindi mo inaasahan. Para po sa mga listeners ng channel na ito, napapansin ko kasing marami sa comment section ang natutuwa sa mga kwentong nagkakatuluyan ang aswang at tao. Pero sa totoong buhay, kaya niyo ba talagang magmahal ng isang aswang? Gusto ko pong marinig ang inyong opinyon. Ilagay niyo po ang inyong sagot sa comment section at i-share ang inyong mga kwento, karanasan o haka-haka tungkol dito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kakiti. Nung una, ayoko ring maniwalang hindi talaga doktor ang kailangan namin. Tuluyan mo na siya bago ka pa niya maunahan. Anong ginagawa niyo rito? Magsilayas kayo! Asyong Albularyo. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Maaliwalas at mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa mga minamahal naming tagapakinig, dito sa Kwentong Takipsilim. Panibagong araw, kaya isa na namang panibagong kwento ang ating pakikinggan. Ano ang gagawin mo kung isang araw ay bigla na lang balutin ng kababalaghan ang dati ay masaya at masagana nyo namang buhay? Paano kung ang pangyayaring ito pala ang magiging daan upang matuklasan mo kung ano talaga ang tungkulin mo dito sa mundo? Hango mula sa karanasang ibinahagi sa atin ng ating letter sender for today, na tawagin na lang natin bilang Jed. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang napakagandang araw po sa lahat ng sumusubaybay ngayon dito sa channel ng Kwentong Takipsilim. Ako nga pala si Jed, 31 anyos na pahinante. Sumusulat po mula dito sa Tarlac. Bago ang lahat, gusto ko lang po sanang batiin ang mga katrabaho kong sina Paring Lloyd at Paring Eman, na katulad ko ay matagal nang nakikinig dito sa inyong channel.
lalo na po kapag break time o di kaya ay nagpapatay kami ng oras sa biyahe. Napakaganda pong pamparelax ng kwento ninyo, Sir Jupiter. Kaya nga po sila mismo ang kumumbinsi sa akin na ipadala ko rin ang kwentong ito sa inyo na madalas ko rin pong ikwento sa kanila noon. Sir Jupiter, ang kwento pong ito ay nangyari pa halos mag-iisang dekada na rin po yata ang nakakalipas. Tungkol po ito sa buhay ng naging kasamahan ko noon sa dati kong trabaho. Naitago na lang po sana natin sa pangalang Asyong. Siya po ang nagmamanage noon sa hardware na pinapasukan ko nung binata pa ako. Siya rin po ang kanang kamay ng inchik na may-ari noon. Kaya nga po bossing din kung ituring namin siya noon. Pero Sir Jupiter, si Asyong na po yata ang isa sa pinakamabait at pinakamahusay na taong nakilala ko. Kaya kahit na di hamak na mas mataas po siya kung ikukumpara sa amin, ay naging napakalapit namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating sa buhay niya ang isang pagsubok na talagang nasaksihan ko mismo kung paanong halos dumurog sa pagkatao niya. Oh, Kuya Asyong, himala. Late kaya atang pumasok ngayon. May nangyari kasi sa bahay kagabi, pre. Ang totoo, wala nga sana ako balak pumasok ngayon kung hindi lang ako tinawagan ni boss. Wala raw ibang tatao rito sa hardware. Mamaya pa raw kasing hapon ang uwi nila galing Maynila. Ako, ano ba nangyari, Kuya? Emergency ba? May sakit nga pala ang asawa mo, no? Kumusta na po siya? Yun nga ang problema ko ngayon, Jed. Ano na rin ang naubos namin sa ospital. Dahil sa paulit-ulit na test sa kanya. Pero wala naman nakitang diferensya. Ang sabi ng doktor, baka dahil lang sa stress, kaya panay ang pananakit ng tiyan at ulo niya. Pero nung isang araw, ang ganda-ganda ng gising ng asawa ko. Sabi niya, sa wakas daw, umayos na ang pakiramdam niya. Kaya lang kagabi, hindi namin alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang siyang nagsuka ng mga bandang 11:30 na ng hating gabi. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang nawala sa sarili. Habang ikinikwento po sa akin ni Kuya Asyong ng mga sandaling yun ang nangyayari sa kanilang mag-asawa, ay halata po ang labis niyang pag-aalala, Sir Jupiter. Nangingitim na nga po noon ang ilalim ng mga mata niya at halatang wala siyang tulog. Magpa-second opinion kaya kayo, Kuya. Punta kayo sa Maynila. Baka doon may magagaling na doktor. Kaya lang baka masyadong mahal ang magastos nyo doon. Wala namang problema sa pera, Jet. May ipon naman kami mag-asawa. Ang inaalala ko lang kasi, mukhang hindi na kaya ng doktor tong kaso ni Helga. Baka kasi pare o albularyo na ang kailangan namin eh. Baka may maire-recommenda ka. Medyo nagsalubong pa ang kilay ko matapos pong sabihin sa akin ni Kuya Asyong yun, Sir Jupiter. Sa ilang taon po kasi ng pagkakakilala ko sa kanya, ang alam ko talaga ay hindi siya naniniwala sa mga ganon. Kaunting magkasipon nga lang po silang mag-asawa noon ay sa ospital agad ang takbo nila. Palibhasa ay marami naman silang pera. Maganda po kasi ang buhay nila dahil na rin sa pagiging masipag ni Kuya Asyong.
Pero nang araw na yun, nakita ko talaga ang pagkadesperado ni Kuya Asyong noon, Sir Jupiter. Para magtanong siya sa akin kung may kakilala ba akong albularyo, halatang wala na siyang ibang pagpipilian pa. Sige Kuya Asyong, mamaya pag-awas natin, sasamahan kita kay Mang Ramon. Magaling na albularyo yun, kaya lang medyo matanda na. Pero sigurado ka na ba Kuya? Baka kasi maipaliwanag pa ng doktor yung kondisyon ni Ate Helgi. Sigurado ako, Jed. Maniwala ka. Nung una, ayoko ring maniwalang hindi talaga doktor ang kailangan namin. Pero kagabi, pagkatapos magsuka ni Helga, bigla na lang siyang gumapang paakyat sa kisame ng kwarto namin. At doon siya natulog ng patiwarik, buong magdamag. Sige po Kuya Asyong, sasamahan kita. Sinamahan ko si Kuya Asyong dun sa kakilala kong albularyo, Sir Jupiter, kung saan kami madalas magpatingin noon kapag nagkakaroon kami ng karamdaman. Kaya nang pagpunta namin doon, ang sabi agad sa amin ni Mang Ramon ay kailangan niya raw makita si Ate Helga. Kaya ang ginawa namin ni Kuya Asyong ay isinama na lang namin siya sa kanila. Kahit po ako noon, Sir Jupiter, sobra ang naging gulat ko nang makita ko ulit si Ate Helga. Ibang-iba na kasi ang hitsura nito, Sir Jupiter, kaysa dun sa dating hitsura niya noong palagi pa akong dumadalaw noon kina Kuya Asyong kapag nagkakayayaan kaming mag-inuman sa kanila. Namayat po ng husto si Ate Helga. Alam niyo ho ba yung itsura ng taong malapit ng mamatay? Parang ganun na ang nakita ko noon kay Ate Helga. Kaya doon pa lang ay kinilabutan na agad ako ng todo. Natuyot din ho ang balat niya na parang ilang araw siyang nagbabad sa sikat ng araw. Kahit na ang sabi naman ni Kuya Asyong ay hindi naman ito lumalabas ng bahay. Para hong kay tanda-tanda na nitong tingnan. Kitang-kita na ho ang mga kulubot sa balat nito, lalong-lalo na sa mukha. Pero ang talagang kumuha po ng atensyon ko, Sir Jupiter, ay yung paraan ng pagtitig sa amin ni Ate Helga nung pumasok kami sa bahay nila. Anong ginagawa niyo rito? Magsilayas kayo! Hindi ko kayo kailangan dito sa pamamahay ko! Alis! Umalis kayo rito, mga ungas! Yun po kaagad ang bungad sa amin ni Ate Helga, Sir Jupiter, pagpasok pa lang namin sa kanila. Dinuduro pa niya kami noon pagkatapos na nilisik ang mga tingin niya. Animo ho, galit na galit siya sa amin na parabang ang laki-laki ng kasalanan namin sa kanya. Diyos ko, mukhang hindi ko kakayanin to. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Ramon? Ano po bang nangyayari kay Ate Helga? Tatapatin ko na kayo, iho. Lalong-lalo ka na, Asyo. Masyadong malakas ang mangkukulam na gumagawa dito sa asawa mo. Isa siyang magaling na mangkukulam na galing sa lahi ng mga babaylan na malaki ang inggit sa pamilya niyo. Masyado na akong matanda. Mahina na ang katawan ko kaya kung lalabanan ko siya, baka buhay ko nang maging kapalit nun. Nagkatinginan po kami noon ni Kuya Asyong. Halata ko pong biglang bumagsak ang balikan niya, lalo na nang sabihin ni Mang Ramon
na hindi raw naiiba sa kanila ang taong gumagawa nun kay Ate Helga. Maaari daw po na ito ay isa sa mga kaibigan o kakilala nilang mag-asawa. O ang mas nakapanlulumo pa ay baka kamag-anak din nila. At yun ay ginawa nito dahil lang sa isang simpleng rason. Inggit. Inggit daw po ang punot dulo ng lahat ng ito. Sabi ko nga po noon, hindi nga yun malayong mangyari, lalo na't sa buong angkan ni na Kuya Asyong ay siya lang ang may kaya sa buhay. Lahat ng mga kamag-anak nila halos isang kahig, isang tuka lang. Hindi naman po sa pagiging mapanghusga, pero sa totoo lang po. Kaya naman po ganon ang buhay ng mga kamag-anak ni Kuya Asyong ay dahil puro sila tamad. Yun nga pong nakatatandang kapatid ni Kuya Asyong na si Aling Minerva ay sinusuportahan na lang nila para kahit papaano ay hindi ito mamatay sa gutom. Adik po kasi sa sugal itong ate niya, kaya iniwan na ng asawa. Tanging si Kuya Asyong lang po talaga sa pamilya nila ang matino at nag-iisip ng tama. Ano pong magandang gawin natin, Mang Ramon? Paano po natin matutulungan ang asawa ko? Ikaw mismo ang gagawa, Asyong. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko para magawa mong labanan ng mangkukulam na nagpapasakit sa asawa mo. Yun nga lang ang tanong. Magiging handa at buo ba ang kalooban mo? Kahit ano po, Mang Ramon. Kahit ano gagawin ko, matulungan ko lang si Helga. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Doon na po nagsimulang turuan ni Mang Ramon ng panggagamot si Kuya Asyong, Sir Jupiter. Akala ko nga po madali at simple lang ang pagtuturo ang gagawin nila. Pero nagulat talaga ako dahil sa loob lang ho ng 2 linggo talagang bumagsak din ang katawan ni Kuya Asyong. Ang dati hong matipuno at maayos niyang pangangatawan ay bigla na lang namayat ng husto. Para na siyang butot balat sa tuwing magkikita kami sa trabaho. Hindi na rin po ako gaanong nakibalita noon sa progress ng kaso ni Ate Helga dahil sa totoo lang po, Sir Jupiter, natatakot talaga akong madamay noon sa gulo ng pamilya nila. Ako pa man din po ang nagturo kay Kuya Asyong kung saan siya pwedeng makahingi ng tulong. Baka ako mamaya pati po ako at ang pamilya ko ay balikan ho ng kalaban nila. Natakot po talaga ako, lalo pat bago pa lang kaming nagsasama noon ng asawa ko ng mga panahong yun. Siya ay nagdadalang tao rin. Hanggang isang araw, bigla na lang akong nilapitan ulit ni Kuya Asyong at kinausap tungkol sa kanyang asawa. Kilala ko na, Jed. Kilala ko na kung sinong gumagawa nun sa asawa ko. Hindi pa man din ako nakakasagot noon kay Kuya Asyong, Sir Jupiter, ay bigla na lang siyang umiyak sa harapan ko. Imubob siya sa sarili niyang mga braso at humagulhol ng pagkalakas-lakas habang ikinikwento sa akin kung ano ang natuklasan niya.
Hindi ko alam kung paano niya ito nagawa sa amin. Ang laki na ng naging tulong ko sa pamilya niya, lalong-lalo na sa kanya. Ilang taon ko siyang binuhay, pero inabuso niya lang ako. At ngayong inihinto ko na ang suporta sa kanya, ito ang igaganti niya sa akin. Pero paano ko siya magagawang gantihan? Paano ko magagawang gantihan ang ate Minerva ko? Talagang hindi po ako nakapag-react noon sa revelasyon ni Kuya Asyong, Sir Jupiter. Si Ate Minerva, ang ampon ng mga magulang ni Kuya Asyong na itinuring niya na ring tunay na kapatid. Ito pala ang gumagawa nun sa kanila. Akala raw po ni Kuya Asyong nagsimula lang ang galit nito nung bigla niyang ihinto ang pagsuporta sa kanyang kapatid dahil masyado na itong nalulung sa sugal. Pero nitong huli ay lumabas daw ang totoo na bago pa man daw talaga mangyari yun ay malaki na talaga ang inggit nito sa pamilya ni Kuya Asyong. Pakiramdam niya ay inaagaw ni Kuya Asyong ang lahat ng swerte sa mundo na dapat daw ay sa kanya mapunta. Hindi mo pwedeng iwanan ang nasimulan mo na, Asyong. Kailangan mong ibalik sa kanya ang kulam na ginawa niya sa asawa mo. Kundi ay mamamatay si Helga. Pero kapag ginawa ko yun, Mang Ramon, parang ako naman ang pumatay sa kapatid ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala ka nang magagawa. Yun na ang piniling landas ng ate mo. Siya ang pumili ng kapalaran niya. Tuluyan mo na siya bago ka pa niya maunahan. Mga ungas, hindi niyo ako kaya. Kahit magsanib buwan sa kayong lahat, walang kahit sinong pwedeng makatalo sa akin. Tingnan mo, Asyong. Tingnan mo kung anong gagawin ko sa pinakamamahal mong asawa. Base po sa kwento sa akin ni Kuya Asyong, Sir Jupiter, bigla na lang daw pong nagkaroon ng malaking sugat sa lieg ng asawa niyang si Ate Helga. Kitang-kita raw po niya noon na unti-unti itong nahiwa ng malalim kasunod ng biglang pagsirit ng kulay berdeng likido mula doon. Halos masiraan na raw po noon ng bait si Kuya Asyong. Yun na nga lang daw pong kinailangan niyang itali si Ate Helga sa higaan para lang hindi nito masaktan ang sarili niya, ay napakasakit na nun sa kalooban niya. Lalong-lalo na raw po yung aktwal niyang makitang nasasaktan ang asawa niya. At sa pagitan daw po ng pagtawa nito na parang demonyo ay humihingi ito ng tulong sa kanya, natapusin na raw ang kanyang paghihirap. Asyong, tulungan mo ako. Ayoko na ng ganito. Hirap ako. Nakikiusap ako sa inyo. Kung pwede, tuluyan niyo na ako. Bigla raw pong humangin ng pagkalakas-lakas pagkatapos noon, Sir Jupiter, tapos ay biglang nakalas yung pagkakagapos ng kamay ni Ate Helga. At sa isang iglap lang, ay nasugod dito si Kuya Asyong at sinakal. Sabi ni Kuya Asyong hindi na raw po siya pumalag noon. Para daw po kasing nawala na siya ng pag-asang mabuhay dahil sa sobrang hirap na dinadanas niya.
kaya hinayaan niya na lang itong sakalin siya. Pero nagulat na lang daw po siya nang maya-maya ay bigla itong nanigas mula sa pagkakadamba sa kanya. Helga! Helga, anong nangyayari sa... Walang iya ka talaga. Matanda ka. Ikaw ang tumigil. Kampon ka ni Satanas. Ikaw ang walang puwang sa mundong ito. Dahil kahit buhay ka pa, ay sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo. Tigilan mo na ang kapatid mong walang ginawang kasalanan sa iyo. Kasalanan mo ang lahat ng kamalasang nangyari sa buhay mo. Ikaw ang gumawa ng sarili mong kapalaran, kaya dapat mo talaga yang pagdusahan. Bumalik ka na sa impyerno, mangkukulam ka! Tumigil ka! Anong ibig niyo sabihin, Mang Ramon? Ano po ang gaka... Sa isang iglap, Sir Jupiter, ay umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw ni Helga sa buong kabahayan nila. Halos mabingi raw po noon si Kuya Asyong at halos hindi rin niya naiintindihan noon ang nangyayari. Basta ang alam niya lang ay nagpatuloy sa pagriritual noon si Mang Ramon. Magulo raw po ang paligid dahil animo may isang malakas na ipo-ipong bigla na lang namuo sa loob ng kanilang bahay. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang itong huminto. Kasabay ng paghinto ng ingay at kaguluhang nagaganap noon sa loob ng kanilang bahay, ay ang bigla na lang daw pong pagbagsak ng mga katawan ni Mang Ramon at Ate Helga sa sahig. Pawang patang-pata ang mga katawan nila, pero kitang-kita raw po ni Kuya Asyong noon na unti-unting bumalik sa dati nitong ganda ang hitsura ng kanyang asawa. Samantalang si Mang Ramon naman daw po ay parang dumobling bigla ang katandaan. Samantala si Aling Minerva naman, ang kapatid ni Kuya Asyong, ng araw din daw pong yun ay nabalitaan nilang isinugod sa ospital. Dahil bigla na lang daw po itong natagpo ang nakahandusay dun sa bodega ng bahay niya. Dead on arrival daw po ito nang dalhin sa ospital at ayon sa doktor, ay namatay daw po dahil sa atake sa puso. Pagkatapos po ng nangyaring yun, hindi na nakarecover ang katawan ni Mang Ramon. Nagtuloy-tuloy daw po ang panghihina nito hanggang sa makalipas lang ang isang buong linggo. Binawian na rin ito ng buhay. Si Ate Helga naman daw po ay mabilis na nakarecover. Sobrang laki ng pasasalamat nito kay Mang Ramon at sa asawa. Dahil sa ginawang pagliligtas ng mga ito sa buhay niya, kaya silang mag-asawa na ang sumagot sa lahat ng kinailangang gastusin sa pagpapalibing kay Mang Ramon. Hindi nila akalaing magagawang ialay ng matanda ang sarili niyang buhay para lang tulungan sila. Kaya naman pagkatapos po noon, Sir Jupiter, ay sinunod na ni Kuya Asyong ang bilin sa kanya ni Mang Ramon. Siya na ang nagtuloy sa pagiging albularyo nito. Sa ngayon po ay malayo na ako kina Kuya Asyong, Sir Jupiter, nang lumipat kami ng asawa ko rito sa Tarlac. Ganun pa man ang alam ko, hanggang ngayon po ay nanggagamot pa rin si Kuya Asyong. Sa katunayan nga po ay kilala na siyang albularyo dun sa lugar nila. Nagawa niyang tuparin ang pangako niya kay Mang Ramon.
Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Isa pong malaking karangalan para sa akin ang pagkakapili ninyo ng kwentong ito. Maraming salamat po at more power po sa inyong mga channel. Hanggang dito na lang po muna. Ako ulit si Jed at ito ang aking True Horror Story. At ngayon naman, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang inyong shoutout portion. Shoutout kay Noraima Madali, Rubilin Mendoza, Jelly Shoes, Jora Susena, Meyer Angeline Marquez Maulion, Jojo, Cheryl Kiss, Ana Pio Quinto, at Joy Bangsan. Ganon din kay Ana Belia. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Jovelyn Iana at Rem Tornilla. Sabi ni Jovelyn, hello po mga ka-KT. Shout out from Santa Cruz Central Market. Araw-araw po namin kayong pinakikinggan habang gumagawa ng parol mula umaga hanggang hating gabi. Dito po yan sa Jessel Parol. Merry Christmas po sa inyo lahat dyan. Sabi naman ni Rem, Hais, sobra-sobrang nahook na ako sa kwentong takip silim. Simula trabaho hanggang sa bahay, nahawa ko na sila lahat sa pakikinig. Lalo na yung boyfriend ko. Hindi buo ang araw namin kapag hindi nakakapakinig ng kwentong takip silim. Nakaspeaker pa yan kahit may ginagawa kami. Shoutout na rin daw po kay Remeli and John Paul. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.